So, magandang araw ulit mga ka-TH, no? At yun, sa araw na ito may bagong demonstration naman tayo, no? Ito ay totoong na-recover, mga ano na siguro, mga 2 years na siguro, 2 years or 3 years na yung nakaraan na taon bago nakuha to. So ngayon mga ka-treasure hunter, mga bro, mga sir, mga treasure hunter, tingnan nyo yung guhit ko. Yan, kung napapansin nyo, ito yung try natin ilapag para makita nyo. Ito yung daan, para sa kaalaman ninyo mga ka-treasure hunter, ang daang ito ay nasa bukid, rough road, mabato to. So since mabato to, pabukid, at dito sa area dito may mga ano kasi dito, may mga bahay kasi ditong yun, nakatayo, may mga minaninirahan kasi bahay dito. Tsaka dito sa area, ito yung bahay na malayo. Example natin, ito yung sentro. Tsaka mga ano siguro, mga 10 kilometers. 10 kilometers siguro yung layo ng lugar na ito dito sa sentro. So yun, since maraming tao, so yung tao dito, gobernador sa amin dito, yung nasa malaking posisyon, yun, ay nagpropose na gawing sementado to kasi nga may maraming taong naninirahan dito sa lokasyon na ito. Ngayon, para madali nating matapos ang ating video, yun, kumuha sila ng tawag dito, ano bang tawag doon, yung nananalo sa pagbidding, yung pinakamababa siguro yung presyo ng mag-construct, yung construction company. So yung construction company, mga ka-treasure hunter, hindi ko sasabihin ko kung ano yung kumpanya nila, pero since sila rin yung naka-recover, pero hindi yung kumpanya, yung trabahante nila. So yung kumpanya pala ng naka-recover nito mga ka-treasure hunter is yung Hanjin Construction. Kung alam nyo yung Hanjin Construction, yun yung mga nagko-construct noon ng mga tulay, mga building, ay common sa kanila yung mga daan. At sa panahon na yun, parang ano, siguro wala na siguro yung Hanjin. Iwan ko lang kung nag-ooperate pa ba sila o wala na ba. So ngayon mga ka-treasure hunter, since alam naman natin na pag daan yung kinoconstruct, sisementohin, present talaga dyan yung mga heavy equipment. Particular na talaga dyan is itong yun, ginuhit ko talaga para makita nyo, maunawaan yung backhoe. So pasensya na talaga yung pagkakaguhit natin, hindi maganda. So importante dyan is yung explanation. So mga ano siguro, mga taon silang nag-construct dito kasi malayo to. Inabot sila ng 1 taon siguro sa pagko-construct kasi nga yung pagpasok kasi lang dito time yun na palaging umuulan. So yun, habang nag-under construction sila, so yun, under repair, ginagawa ng semento to. So para sa kaalaman ng lahat, ito palang daan ito is old trail o kumbaga lumang daanan. So ito yung main road noon. Hindi pa tayo pinanganak siguro. Ito yung main road noon na ginagamit noon pa. Siyempre yung pagsabing old trail, yan, daanan talaga yan ng mga Hapon.
malaki to. Straight talaga to na daanan. 10 kilometers na yun, napaka-straight. So habang nagko-construct itong backhoe dito, may napansin sila. Napansin sila. Ito yung napansin nila kasi nasa tabi kasi ito ng daanan, itong bagay na to. So mga ano siguro galing dito sa daan, mga ano lang siguro, mga ano siguro 3 meters to 5 meters siguro. So mapapansin mo talaga. So ang itong operator ng backhoe, nagduda siya dito. Dalawa sila na operator ng backhoe kasi may body siya. Tawag dito, relibo sa Bisaya, puli-puli sila sa pagmamaniho kasi nito pag napagod yung isa naman, so sasakay lang siya, so yun na naman isa yung magmamaniho. So since nakita nila ito, so ang ginawa nila, palihim nagsubaybay lang sila dito. Galing dito nakapag sa Bisaya pa nakakalot na nila pangwa ng mga bato-bato. Tapos yung bakuna, yung pison na yung nagtatrabaho dito at sila nakaabanti na dito na sila. Since sila yung umuna kasi kiniklear nila yung malalaking bato. At nandito na sila sa porosyon na to, dito banda. So malapit na dito sa nakita nilang lokasyon na may kaduda-dudang bagay. Malayo to, 10 kilometers kasi ito. Kasi mga dito siguro around mga kalahati, mga 3 kilometers. Galing dito mga 3 kilometers hanggang dito. 3, mga siguro 5 na lang. 5 kasi 10 to. So 5 kilometers galing dito. So malayo na yan. So habang yung abala yung mga kasama nila sa dadamping ng graba, bala, pagtatampered, piso na kasi ang tumatrabaho dito kasi na-clear na nila. So sila ay dito na nagtatrabaho. So overtime. Yung dalawang operator nito, humingi sila ng overtime sa kanilang superior engineer na, "Sir, mag-overtime kami." So since nasayahan din yung superior nila kasi yun, humingi sila ng overtime para mapadali yung pagtatrabaho. So pinayagan niya. So napatuloy sila sa i-excavate tawag dito, pag-clear ng mga boulder dito, yung mga bato, malaking bato. At pagdating ng tawag dito, hating gabi, tumigil sila. Tumigil sila sa clear ng mga malaking bato dito. Ang ginawa nila, lumihis sila ng area. Dito sila. Kasi nagduda sila dito. Para sa kaalaman ng lahat, matagal ko nang hinahanap to. Mga dito sa amin siguro mga 30 kilometers siguro, malayo to. Matagal ko na hinahanap to kasi i-explain ko kasi ano nangyari. Dinala kasi nila yung backhoe nila. Itong backhoe nila, dinala nila dito. Ilapit natin para makita nyo. Yan. Pailawin natin yung ilaw natin para maliwanag yan. Study lamp natin. Saglit lang. Yan. Itong backhoe nila, dinala nila dito. Ngayon ang tanong, bakit nila dito? Kasi nagduda sila. Kasi parang tansya ko dito sa mga operator na to. May kaalaman to sa pag-hunting siguro. Kaduda-duda naman kasi. I-explain ko ito kasi dito, mga ka-treasure hunter, mga sir, mga bro. Parang ano kasi ito, semento. Sementado kasi ito. Yan. Malapad to. Bilog na malapad to, ha. Dito sa guhit natin maliit lang. Pero sa actual doon sa area, malapad to. At ang itong hugis itlog nito, nakapatong to dito sa gitna. Gitna talaga to. Yan. Sa gitna talaga to. Hindi yan natutumba. Gitna talaga. So ang ginawa nila, yun. Pinalo nila ito ng blade. Pinalo ng ito. Papatayin natin itong ilaw natin kasi parang yan. Pinalo ng blade ng backhoe to. Yan. Pinalo nila ito ng pinalo kasi gusto lang basagin. Wala pa kasi ang tawag dito doon, yung pangbutas.
ano bang tawag doon? Yung pambutas ng ganun. Hindi ko alam kung ano tawag doon. Wala pa kasi nung time na yon. So, ang ginawa na, ito lang blade. Mano-mano lang pinalpal to. Sa Bisaya pag gisagpa-sagpa niya sa blade. Sinampal-sampal ng blade. Ng bako pala. Yun, sinampal-sampal itong hugis itlog na bato. So, itong hugis na bato, siyempre, ano to, heavy equipment to eh. So, nakagasgas-gasgas ang bato to. Nagkaroon ng konti mga dents, mga basag-basag konti. Pero hindi talaga siya nabasag kasi napakatigas para simentado. Ngayon, since hindi nila nabasag to, ang ginawa nila, yun, hinawakan to ng blade ng bako. Yan, binaba nila, yun. Yan, nilagay nila dito. Ito na nilagay sa gilid. Yan, dito na yun. Ito ay dito na. Binagsak na dito. So, ang ginawa nila, itong semento na base, yung tinira nila. Kasi hindi sila successful eh. Palpak, hindi nabasag to. So, ito yung ginawa nila. Tawag dito. Kinalkal nila to, binasag nila to kasi manipis lang itong ang flooring eh. Mga ano na siguro, mga 5 inches na siguro yung nipis. So, ito yung binasag nila. Since hindi sila successful sa pagbasag nito ng parang hugis itlog na bato, ito yung binasag nila. Ngayon, pagkabasag nila, natanggal pa nga yung mga blade ng bako ng tatlong ano, yung ganun, yung parang sa tinidor pa, fork ng tinidor, yung ganun niya, natanggal yung tatlo. So, isan lang, apat kasi yan. Hindi ko alam, 4 o 5. So, natanggal yung 4. Tatlo pala. Pero, tapos na nilang basagin to. So, wala na to kasi. Nandito na sa gilid. Kasi hindi nila nabasag. Ito na yung binasag na. Pagbasag nila, yung operator ng Hanjin ha. Shoutout sa iyo sir kung nakikita mo ba itong video ko. Ginawan ko talaga ng video kasi napakaswerte nyo. 2. So, ginalawa nila, kinalkan nila ito. Pagkatapos pagkakalkal nila dito, yun. Nakita nila pala dito sa gilid, yung box, simentado to. May mga bato-bato dito naka-file, parang mga boulder. To sinimento to. Since hindi masyado makapal to, yun. Binagsakan talaga nila dito kasi pressurized to. Hydraulic kasi ito. Napaka powerful kasi ng blade dito. Binasag nila. Mga ano na siguro 1 o'clock na ng umaga na. Yung 1 o'clock na ating gabi na nag-start ng 1 o'clock. Umaga na kasi yan. Sa Bisaya ba kadlawon, hindi ko alam. Bukang liwayway ba yan sa Tagalog? Basta kadlawon sa Bisaya. Kayo na magbahala mag-search kung ano yung kadlawon sa Bisaya mga Tagalog ha. Kasi mahirapan Bisaya kasi tayo. So, pagkabasag nila ito, yun nabasag. Pinailaw nila yung headlight. May emergency light kasi itong backhoe dito sa taas. Parang turbo light, pinailaw nila. Yun, parang inispatan nila ito yung area. Pag tama ng ilaw dito, yun, mga 2 o'clock na. Kasi 1 o'clock lang kinumbate la ano talaga, binasag-basag talaga nila ito. Kasi nagduda sila na sa gilid. Yun, mga 2 o'clock na lang na tamaan ng ilaw ng bako. Pinailaw nila yung headlightan, lahat ng ilaw. 2 lang sila. Yun, kuminang. Yung tamaan ng ilaw kasi nabasag na to. Tuminang. Pagkakinang, yung isang kasama niya tumalon agad. Dala na flashlight kasi madilim eh. Kasi 2 o'clock ng umaga, madilim pa yan. Kahit nga 5 o'clock ngayon, madilim pa. Tumalon agad. Pagtalon niya, ano tawag dito? Yun, ginamit yung flashlight niya. Dito niya tinarget. Ano ba nangyari sa ating yun, dito niya tinarget ang flashlight niya. Pag flashlight niya, yun, tumambad talaga yung mga bars ng ginto. Nandito pala sa gilid. Mga ka-treasure hunter, mga sir. So, nakuha pala nito is yun, box of gold kasi ito. Box of gold. 30 bars, 30 barita yung nakuha nila. So, pagkakuha nila, itong mga basag-basag niya, binalik na dito.
Kasi na-recover nila, binalik. At saka itong isa, hindi ko alam kung tinapon man nila kasi nakaharang kasi ito sa daan. So ginawa nila, binalik nila dito. Ito kasi itong hinanap ko hanggang ngayon kasi yun, nagdududa kasi ako sa anong laman ito. So ito, kinuha nila ito, binalik. Parang walang nangyari, binalik lang yung mga basag-basag. Pero hindi na talaga yung original na basag. Kaya original na itsura kasi yun. Nabasag na kasi. So kinuha nila ito dito, tatanggalin natin. Yan. Kinuha nila ito kasi kaduda-duda kasi kung nasa gitna to ng daan na bato kasi manapakalaki. Kaduda-duda kasi egg-shaped rock ang dating. Parang hugis itlog. So kinuha nila, binalik na dito. Pero unang binalik na yung mga basag. Tapos nilagay na sa ibabaw. Hindi na nakaganito, parang nakataw dito. Nakahiga na siguro, hindi na nakatayo. Pero sa original nito, nakatayo pa to. So ang ginawa nila, kasi bangin to dito. Ditong portion, bangin. Bangin kasi dito, bangin. Pangpang. So ang ginawa nila, kasi na-recover na nila yung item, may mga motorsiklo kasi sila. So ang ginawa nila yung backhoe, itong backhoe, dahil na-recover na nila yung gold bars or 30 bars of gold, yung backhoe hinulog na dito sa bangin. Kasi parang ilog to dito, mataas sa bangin to. Hinulog dito. At mga 3 o'clock na sila malis. Dala ng yung 30 bars of gold. 30 bars of gold. Sakay ng dalawang motorsiklo nila. Yung hinati-hati nila. Tag 15 bars siguro sila. Yun, sakarga sa kanilang motorsiklo, malis. Yun, hindi na bumalik. Pagka umaga nagduda na yung superior nila, yung engineer nila kasi ba't wala na yung backhoe. Pero hindi naman napuna nila na tinarbaho na pala nito ng dalawa. Palihim lang. So nakita nila yung backhoe dito pa na nilaglag ng dalawang operator. Dito nilaglag sa bangin. So yan mga katits, tignan nyo mabuti, no? Yung shoutout sa mga operator ng heavy equipment dyan, mga sir, kung nakikita nyo ito kahit sa labas ng bansa, abroad, kung heavy equipment operator kayo, mas maganda dito sa Pilipinas. Bakit ko nasabing maganda is, yes, maliit lang ang sahod dito sir, pero pag swerte kayo na hits, nakatama kayo ng yun, mga nakabaon kasi kayo nag-i-excavate ng highway, yun, dudublehin, titriplehin pa yung kita nyo dyan sa abroad. So yun, parang gusto ko nang mag-operate ng backhoe mga ka-treasure hunter kasi yun, tignan nyo, hindi sila mga treasure hunter nagduda lang sila dito. At ang ginawa nila, yun, nag-file sila ng overtime sa kanilang superior para mag-overtime daw. Pero yun, tinarbaho lang ito kasi nakita nila ito kasi sa tabi ng daan to, mga 5 meters. So ngayon mga katits, itong nakuha nilang 30 bars, hindi ako sigurado na ito na talaga yung pinaka main deposit. Kasi palagay ko, isa lang itong giveaways. Shout out sa user Elmo Sugwalt. Nandito naman tayo sa ating video sir. May egg shipwreck na namang tao dito kasabay. But nasabi kong parang tawag dito, decoy lang itong item na to, 30 bars box of gold, 30 bars box of gold. Pero ang pinaka point ko is itong egg shipwreck na nakapatong sa gitna. Nakakaduda kasi mga ka-treasure hunter kasi malapad na simentado to. Malapad kasi ito. Ngayon, bakit itong egg shipwreck nakatungtong dito sa pinakagitna? Eksakto talaga yung measurement niya doon sa gitna. Nakapatong talaga siya. Since dalawang operator ng backhoe nagduda, sinubukan lang basagin to. Yun, yung ginamit na yung blade. Since hindi talaga nabasag, so ginawa na ito na lang yung kinalkal nila.
ito ang kinalkal nila, yung parang layering, yung base sa gitna, sa ibaba. Ito tinabi na inilagay nila dito. So pagkabasag nila dito, natuklap nila ito kasi yun, powerful kasi ito. Ito yung tumambad sa kanila, yung parang box. Yung binasag nila ito, yung tumambad. Yung third box of gold, 30 bars yung laman. Pero tansya ko mga ka-treasure hunter, mga ka-TH, ito ay sadyang decoy lang ito o pang taliwas, pang divert ng pinaka main. Tuda ko ito. Kung hindi man ito, dito sa ilalim siguro. Going under pa siguro to dito. Kasi parang boulder to, harang kasi ito. Duda ko ito ay decoy lang or giveaways para pag makuha siyempre tayong hindi pa nakakita yun, sisihan ka na at aalis ka na. Pero kung mas maganda sana kung binasag nila. Para sa kalaman nyo mga ka-treasure hunter, hinanap ko tong batong to. Nakita ko na to ng aking mga mata. So yun, eksakto talaga. Yung laki niya parang bahay, para ring 6x6 tawag kasi yan sa army. Pero ang nakaproblema, kasi simentado na ito at private property na kasi ito. May nagmamay-ari na kasi ito, private property. So nakakural, nakabako na kasi ito, private property. So yun, nakita ko to kasi nasa tabi ng daan to, nilakad ko, tinignan ko talaga siya. Andito pa talaga siya, yung mga basag-basag dito. Pero iwan ko lang sa may-ari kung alam ba niya kung anong diyan. Pero ito, nagmamarka, may lumot-lumot na siya, pero isakto talaga yung forma niya. Na egg shape rock talaga siya. May mga dents na siya, may mga scratches, may mga basag-basag konti, pero hindi talaga siya na-penetrate sa ilalim. So yun, ito yung gumagawa. So duda ko mga ka-treasure hunter na ito siguro yung pinaka main deposit. Kung hindi man ito, kung giveaways ba ito, dito sa ilalim. Yan. So tignan nyo mabuti mga ka-treasure hunter. Isang mahusay na pagkakagawa ng mga hapon. Yan o. Tignan nyo mabuti. Nandito lang sa gilid yung isang box ng gold, 30 bars yung laman. Ito yung ginamit. Walang kaalam-alam yung nag-ooperate dito ng backhoe na sa sweldo na dito, mga siguro 50,000 siguro yung sweldo ng dalawa. Mas mayaman na sila ngayon. Kasi yun, may 30 bars. At shout out sa inyo mga kapatid, Hanjin operator backhoe. Kung nakikinig ka man sir, kung saan ka man ngayon, shout out sa iyo. Kasi napakaswerte mo sir. Pero yun, hindi ko alam kung ito na ba talaga yung pinaka-jackpot sir, o dito ba sa ilalim, or ito. At shout out din sa iyo sir Elmo Sugwalt sir. Bagong egg shape rack na naman yung dinokumento ko sir. Baka naman may paliwanag kayo. So yun yung demonstration natin mga ka-treasure hunter sa tabi ng daan. So i-recall ko lang, re-review ko lang at mag-i-end na tayo. So kung nakita nyo, ito yung daan, ito yung sentro, yung hindi naman syudad itong sa amin, sentro ng lugar, mga 10 kilometers dahil dito sa bayan, hindi ito sa amin lugar, malapit lang. So at itong daan kasi may bahay dito, na-propose yung aming governor dito na i-under repair, gawing simentado to. At sa kaalaman ng lahat, ito ay old trail or lumandaanan ng mga Hapon. So operator ng backhoe, nag-ooperate nito. Ito yung backhoe, ginuhit ko. At ito yung nakikita nila, parang oblong, malapad na bato. At may batong nakapatong na parang, siyempre malapad, malaki ito, mas malaki pa kasi ito, tansya ko dito, parang bahay. So mas malaki pa sa bahay ito. So yung dalawang nag-ooperate ng backhoe, nag-propose na overtime, yung bakay na ito ay basagin to. Try niya basagin nila ito, pero yun, bigo sila, hindi nabasag. So ang ginawa nila, tinabi nila ito, yung tinira nila, kinalkal nila, binasag nila ito. Pagkabasag nila, yung tumambad sa kanila yung box dito sa gilid pala. Going S to, box ng gold na 30 bars yung laman. At ang batong to pala na nakapatong egg shape rock, at ang batong yung binasag nila malapad na semento to. So since naka-recover na nila, parang walang nangyari, yun, binalik nila yung mga
basag-basag at itong itlog na batong hugis itlog na bato dito yun sa gitna ng kalsada, binalik nila, ginamitan na ng backhoe. Yun, katapos ng paggagamit ng backhoe, wala planado na lahat, okay na. So yung backhoe, nilaglag na ito sa bangin kasi naka-recover na sila at sakay sila sa kanilang dalawang motosiklo. Hinati nila yung nakuha ng 30 bars, tag 15 bars sila. Yun, umalis nang walang kaalam-alam yung mga kasamahan. So shout out sa inyo, Hanjin, operator ng backhoe. Ayan, ginawan ko ng video. Kung nakita mo ito, sir, excuse me, kung ikaw man yung naka-recover, yun, ginawan ko ng video, sir. Pero ito, nagkamali ka, sir, parang hindi mo ito nabasag, ito lang yung nakuha mo, pero possible na ito. So yan po, maraming salamat sa inyong lahat at naway nabigyan ko na naman kayo ng isang magandang explanation. Feel free po na magpaabot ng inyong komento at huwag pong kalimutang mag-comment, magbigay ng thumbs up at lalong-lalo na po magbigay kayo ng subscription o mag-subscribe kayo sa channel ko para dumami pa tayo at lumawak pa yung channel natin. So maraming salamat po, hanggang dito lang yung video ko at sana ay nagkaroon kayo ng linaw at yun, tignan nyo mabuti yung pagkakalagay ng mga hapon sa kanilang item. So yun, maraming salamat po, happy treasure hunting sa lahat. Magandang hapon, bye bye and God bless.